binabawasan ko na yung kanin ko, and then pati yung ulam, lumalaki pa rin yung tiyan ko. Tapos medyo matigas siya. At yun yung kakaiba. So, story time ngayon ay October 17, Friday, at nandito tayo sa tindahan namin. Kasasarado lang namin. At ang oras ay magna 9:30 na ng gabi. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking journey tungkol sa pagpapa-ultrasound ko kahapon, Thursday. At ayun, gusto ko lang i-share ito sa inyo, lalo na sa mga nagbabalak dyan, nagpaplano magpa-ultrasound, pero medyo hesitant, natatakot, kasi alam nyo na baka kung ano lumabas sa resort, ganyan. At ganun din ako nung una. Bakit nga ba ako nagpa-ultrasound? So, ayun, disclaimer muna, hindi ako buntis. Actually, pinalampas ko muna siguro yung mga isang araw bago talaga ako nag-push na magpa-ultrasound. Kasi ang nangyari kasi sa akin, siguro nag-start ito last week. Napansin ko na itong tiyan ko, nagbo-bloated siya. Lumalaki yung tiyan ko. And actually, sa totoo lang, malakas akong kumain ng kanin. Dati kasi nag-exercise ako, tapos talagang strict diet ako, limitado yung pagkain ko dahil napapansin ko nga, mabagal yung aking metabolism, medyo mabilis na ako tumaba. And nag-stop lang ako mag-exercise noong nagkasakit yung kapatid ko last year. And then, this year naman, pina-renovate itong bahay, pinataasan, pinatambakan dahil nga nalulubog sa baha. Nagtuloy-tuloy, na-stop yung pag-exercise ko, tapos hanggang sa yun nga, napalakas yung kain ko. Pero last week, napansin ko na lang na nagbo-bloated yung tiyan ko, which is kakaiba siya kasi ang napapansin ko sa tiyan ko, yun nga noong binabawasan ko na yung kanin ko, and then pati yung ulam, lumalaki pa rin yung tiyan ko, tapos medyo matigas siya. At yun yung kakaiba. Hanggang sa naisip ko, di ina-analyze ko yung sitwasyon na, bakit nga ba ganun? Baka ako siguro dahil nung uminom ako ng gatas, meron kasi akong lactose intolerance. Nung time na yon, dahil naubos na yung calcium na iniinom ko, so naisip ko na inumin ko yung gatas ni mother, which is hindi siya para dapat sa akin kasi yun ay pang senior, which is, sabihin ko na yung brand, excuse me lang, yung Ensure Gold. So hindi pa ako senior pero Ensure Gold talaga yung aking ininom na gatas. Yung bago ako matulog, umiinom ako ng kalahating baso lang ng gatas. Wala naman siyang epekto sa akin, hindi naman nasisira yung tiyan ko, hindi ako nahihilo or what. Napasin ko nga, nandahil doon sa gatas na yun, ang sarap ng tulog ko, yung tipong pagkahiga ko, ang bilis ko nang makatulog, ganon. Hanggang sa napansin ko nga na medyo nagbo-bloated na yung tiyan ko, sabi ko na ako medyo stop ko may pag-inom ng gatas kasi nga, yun naman ang disadvantage sa akin na kapag uminom ako ng gatas, nagbo-bloated din yung tiyan ko, so medyo hininto ko siya. Pero, noong magtagal-tagal na, ang napansin ko na nga, nung binabawasan ko na nga yung kanin, na dati talaga napupuno ko yung kanin ko doon sa isang plato, this time 2 kutsara na lang and then binabawasan ko na rin yung ulam ko. Napansin ko na yung tiyan ko, lumolobo siya. Alam niyo ganun, lumolobo siya, na parang asikip-sikip ng pakaramdam ko, parang nababatak itong tiyan ko. And then eto nga, pag umupo ako dito, yung parang gumagano siya, naiipit siya sa gitna. Tapos, ang matindi pa, pag ginaganon ko yung tiyan ko, parang ang tigas niya. Sabi ko, bakit ganito? Hanggang sa naisip ko na i-message ko yung aking best friend. Assistant siya ng doktor. At ay nakabakasyon siya ngayon kasi nga nagpapahinga siya. Nag-message ako sa kanya. Tapos sinabi ko nga na ganito yung nararamdaman ko, lumolobo yung tiyan ko, ganyan. Wala namang masakit sa tiyan ko. Sabi niya, magpa-ultrasound ka. Tapos ganito yung paggawa mo, yung whole abdomen and pelvic ultrasound. So, nung una, medyo hesitant ako, medyo nag-aalangan ako. Bakit? Kasi, ang tatay ko kasi, ang daddy ko, ay namatay sa liver cancer nitong 2005. Ano kasi siya, manginginom. Noong time kasi na yun, meron pa kaming tindahan sa palengke. At, kumpleto pa yung paninda namin nun, as in talagang grocery. Kumpleto kami, may sigarilyo pa kami nun, may tinda kaming alak, may tinda kaming beer. Kasabay pa yun, sigarilyo tsaka alak ang bisyo niya. Nung una, na-stop lang yung paninigarilyo niya nung lumala na yung tuberculosis niya. Pero ang hindi niya nahinto, yung pag-inom niya. At nahinto lang niya yun nung lumala na yung kondisyon niya. So, dun ako medyo natakot na parang ayoko yata magpa-ultrasound. And then second reason ko na kaya medyo hesitant ako, kasi ito si best friend ko, babae yung best friend ko namatay naman yung papa niya, ganun din,
namatay din yung papa niya dahil sa liver cancer. And sad to say, this year lang, namatay din yung asawa niya because of cancer din. At aksidente lang na nalaman nila na may cancer itong si asawa. Dahil kasi, nung in-advise si best friend yung papa niya na magpa-CT scan, ayaw ng papa niya. So, sabi niya, o sige, sasamahan kanina ng asawa ko na sabay kayo magpa-CT scan para, yun nga, mapilitan siya magpa-CT scan. Tapos ayun, sabay sila nagpa-CT scan at aksidente na nalaman nitong si asawa ay meron din siyang cancer. This time naman, si best friend ko ay na-diagnose din na meron din siyang cancer sa kidney at ka-opera lang niya. Nito lang, yung kalahati ng kanyang kidney ay tinanggal para matanggal na yung bukol na meron doon sa kidney niya. Tapos, nag-undergo din siya ng ultrasound at doon nakita na meron pa rin daw siyang fatty liver at meron pa din daw siyang bato sa abdo. So, alam niyo yung ganong sitwasyon, yung ganong scenario na parang, Diyos ko Lord, magpapa-ultrasound ba ako? Sa pagsisearch ko dito sa TikTok at sa panonood ko tungkol sa mga nagpa-ultrasound, mas nag-sink in sa utak ko na kung malaman ko man na merong something dito sa internal organs ko, at least ngayon ko na malaman. Kesa yung kung kailan malala yung nararamdaman ko, saka pa lang ako dun magpapa-ultrasound. Kaya ayun, kahapon, nag-decide ako na magpa-ultrasound na. And thank you Lord kasi everything is normal. At hindi ko akalain na dito sa amin, pag nagpa-ultrasound ka this day, ngayon mo din makukuha yung result. Ganun pala siya kabis pag nagpapa-ultrasound ka. At ito nga yun. So, ipopost ko na lang dito yung result. Pero ito yung itsura ng ultrasound. Ayan siya. Ganyan ang itsura niya. Tapos, ito yung result. Ayan siya. So, lahat ay normal. Normal ang aking result. Walang anything. Sa mga magtatanong, paano ba ginagawa yung ultrasound? Ang instruction kasi ay, katulad dito sa amin, hapon kasi ang ultrasound dito sa pinuntahan kong clinic. So, 9 o'clock pa lang ang start ng fasting. And then, 2:30, nandun na dapat sa clinic. So, ang fasting ay mga 5 hours dapat. Medyo na-stress lang ako, medyo napagod lang kami kasi dumating yung mag-ultrasound 4 o'clock na ng hapon. At talaga namang, alam niyo, nangihina na kami. Buti na lang, pag ikaw pala yung magpapa-ultrasound, depende sa sitwasyon na, katulad namin, na recommended pala na bago ka i-ultrasound, kailangan ko munang uminom ng 1 litrong tubig. At hindi naman siya isang lagukan, unti-untiin mo lang. So, nung hindi pa dumadating si ultrasound, kahit pa paano, medyo nababawasan yung gutom ko, medyo nagkakaroon ako ng energy dahil nga, umiinom ako ng tubig mayat-maya at talagang pinagdadasal ko na lang na sana hindi ako maihik. Tapos, nung nandun na ako sa loob ng ultrasound, bali ang gagawin lang, itataas nyo lang yung tiyan nyo, tapos merong ilalagay na gel sa tiyan nyo, and then, ayun, gaganunin nyo ng gadget. Tapos doon na makikita ni ultrasound kung ano yung meron dito sa internal organs nyo. And then, sanali na siya, mabilis lang. Pagkatapos, intay ulit kami sa may labas nung room. Tapos, right there and then, pagkaraan ng mga ilang minuto, meron na siyang result at eto na yon. So, ganun na siya kabilis. At magkano yung binayaran ko? Dito sa amin, ang siningil sa akin ay 1,000. Full abdomen and pelvic ultrasound. Nung minessage ko na sa kanya yung result nitong ultrasound ko, sabi niya, congratulations kasi it's normal. So, walang problema sa aking tiyan. Kanina lang tanghali, so nung ako ay nakakain na nung aking lunch, so inisip ko na ano ba ang meron at bakit lumalaki yung tiyan ko, na parang imposibleng lumalaki yung tiyan ko nung walang dahilan. Tapos nung ako ay uminom na ng vitamins ko, doon ko lang na-realize na meron akong iniinom na vitamins na maaaring ito yung nagiging cause kung bakit nagbo-bloated yung tiyan ko. Hindi ko nasasabihin kung anong brand ha. Yung isang banig na ubos ko na. So sa isang banig, 10 pieces yun. Nag-decide ako na this day, stop ko muna itong vitamin C na to at bumalik ako sa dating vitamin C na iniinom ko. At nung bumili nga ako kanina, nung vitamin C na pili ko sa clinic ni best friend ko. So nag-take ako ng isa at medyo gumiginhawa yung pakiramdam ko. Kasi nung kumain ako nitong hapunan,
yung tiyan ko, hindi siya matigas. Oh, wow! Tapos, ayun nga, ang advice pa niya sa akin, nung time na nagbo-bloated yung tiyan ko, uminom ako ng domperidone 3 times a day. 30 minutes before meal, uminom ako ng domperidone. Tapos sabi ko, parang wala siyang epekto. Dito nga, uminom ako ng vitamin C na binili ko dun sa clinic na yon. Parang dun ko lang mas na-realize na maaring tong vitamins na iniinom ko, yung bagong vitamins na to, maaring yun yung nagiging cause kung bakit nagiging bloated at tumitigas ang tiyan ko. Ibig sabihin, hindi ako hiyang dun sa vitamin C na yun. Atin nga, ang ma-advise ko nga sa mga nagbabalak niya magpa-ultrasound tapos nag-aalangan na magpa-ultrasound. Alam nyo, hanggat hindi pa masyadong malala yung sitwasyon nyo, hindi pa malala yung nararamdaman nyo, magpa-ultrasound na kayo. Kasi alam nyo, ang mas magpapa-stress sa inyo, yung wala kayong peace of mind. Walang kapayapaan yung isip nyo. Kasi, katulad na lang halimbawa noong last year, lagi nagpa-palpitate ako. Laging kumakabog yung dibdib ko. Hindi ko maintindihan yung bakit. Alam niyo ba, tiniis ko pa ng mga ilang buwan. Siguro mga 3 months. Pero napilitan ako magpa-check up na sa clinic nung hindi ko na matiis. At nung nagpa-check up ako sa clinic, dun ko lang nalaman ang taas pala ng BP ko. And nung time na yun meron kami pang BP dito pero hindi ko ginagamit kasi nga hindi ako aware sa mga ganon. Ayun, kung hindi pa ako nagpa-check up, malamang inatake na ako sa puso at wala na ako ngayon or baka na-stroke na ako. Kaya ayan, sa mga nagbabalak diyan magpa-ultrasound at medyo nag-aalangan pa, alam niyo, maipapayo ko sa inyo ay ituloy niyo na yan, wag na kayo magdalawang isip pa. Kasi ang mahirap diyan, ang pinakamatinding kalaban niyo diyan, yung isip niyo. Wala kayong kapayapaan, wala kayong peace of mind. Kasi habang hindi niyo ginagawa yung pagpapa-ultrasound niyo, nandiyan mas lalo kayo nag-aalala, mas lalo kayo nag-worry kung ano ba yung meron dyan sa loob ng tiyan nyo. Kaya hanggat maaga pa, hanggat hindi pa malala yung kondisyon nyo, yung nararamdaman nyo, magpa-ultrasound na kayo. Kasi malalaman nyo rin naman yan eh. Pero at least, kung meron man something sa tiyan nyo, sa loob ng tiyan nyo, at magagamot pa yun hanggat mas maaga, edi mas mabuti. Kaysa yung kung kailan mas malala na yung nararamdaman nyo, doon pala kayo magde-decide na magpa-ultrasound. So, kaya i-push na yan, go na kayo, wag na kayo mag-alangan pa. Kasi talagang napakahirap na nag-iisip pa kayo kung itutuloy nyo ba yun o hindi. Mas mahirap yun, kaya ituloy nyo na. So, yun ang aking journey tungkol sa aking pagpapa-ultrasound at sana ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano ba magpa-ultrasound at para saan ba yung pagpapa-ultrasound dito sa ating tiyan. So, yun lang po.